Hello, kamusta mga katagalog ko? Ako'y magbabalik at unti-unting maghahatid ng libang sa inyo at available na po pala ang ating video sa FB and TikTok at sana suportahan nyo po ang aking channel. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay nagpapaliwanag na kung saan ang pangunahing karakter ay nagtataglay ng isang invincible domain. Bumalik si Ling Bao na may dalang mga talam ng damo na sinasabing, Master, ligaw na damo. Kinukuha ang ligaw na damo at sinimulan niyang mag-inject ng enerhiya sa mga talam ng damo ng tuloy-tuloy. Ang kanyang natigil ang disipulo ay tumayo sa lugar na walang pigil na tumutulo ang laway na parabang sinapian. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya nang walang kasanayan. Sa pagkakita sa eksena, hindi niya napigil ang makaramdam ng panginginig. Maaari kayang nagkaroon ng batang babaeng ito ng pagnanais na kainin siya? Samantala sa sumunod na sandali, bigla na lamang sumugod si Ling Bao sa kanya, sinasabi, Master, paano biglang naging isang espiritual na halaman ang kumpol ng damong ito? Nang mapagtanto niyang nakatuon ang atensyon nito sa damo na nasa kamay niya, nakahinga siya ng maluwag at itinulak niya ito palayo. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtingin sa damo sa harap niya. Hindi pa nito naabot ang kanyang ninanais na layunin. Inisip niya kung makakamit niya ang susunod na hakbang. Nabighani rin si Ling Bao sa eksena, paminsan-minsan ay gumagawa ng kakaibang mga tunog bilang tugon. Direkta niya siyang pinagsabihan, huwag kang magingay. Kung patuloy kang manggugulo, itatapon kita sa labas para aipakin sa mga aso. Matapos itong alagaan ng ilang minuto, ang tinatawag na damo ay unti-unting nagbago. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ito ay naging isang maliit na espiritu. Nang makita ang maliit na espiritu sa harap niya, hindi niya maiwasang magalak. Tagumpay! Habang si Ling Bao ay humanga sa kanyang nasaksihan at napasigaw niyang sinabi, Master, nagbagong anyo siya. Ang bagong silang na maliit na espiritu ay nanginig sa takot. Lumingon siya at pinagalitan si Ling Bao, bakit ka sumisigaw ng ganoon kalakas? Tinakot mo siya, alam mo ba? Ngunit ang kanyang layunin ay malayo pa sa pagtatapos. Muli niyang binuo ang isa pang talam ng damo sa isang tableta. Ito ang regalo na ibinibigay niya sa iyo bilang iyong master, at ang tableta na ito ay naglalaman ng esensya ng buhay. Nang makita, ito si Ling Bao ay natigilan pa rin dahil sa pagkamangha, hindi niya maiwasang himukin, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Dali, inumin mo na. Poprotektahan kita. Sa pagkarinig sa kanyang panghihimok, natauhan si Ling Bao mula sa matinding pagkabigla at sinabi, Salamat, Master. Hindi bibigwin ng iyong disipulo ang iyong mga inaasahan. Hindi niya ito binigyang pansin at bumaling sa isa pang maliit na espiritu sa gilid. Mula ngayon, tatawagin kitang Little Ban. Tila tumugon ito sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga huni. Si Ling Bao ay lubos pa ring nagagalak. Talagang kamangha-mangha si Master. Sa pamamagitan lamang ng isang ordinaryong damo, basta-basta na lamang itong ginawang espiritual na tableta ni Master. Pagkatapos ay nilunok niya ang tableta sa isang subuan, at isang napakalaking puwersa ng buhay ang mabilis na nagtipon sa paligid ng kanyang katawan. Lalo pang namangha si Ling Bao. Nakapag-breakthrough ba ako ng ganoon lang kadali? Ito ay hindi ka panipaniwala. Kasabay nito, nakatanggap siya ng isang abiso ng breakthrough ni Ling Bao. Umakyat siya mula sa Foundation Realm ika-6 na yugto patungo sa Foundation Realm ika-7 yugto na nakakuha ng 50 domain points. Tiningnan niya si Ling Bao sa harap niya na lubos na nagtataka. Talaga bang ganoon kadali? Basta niya nalang piniga ang isang tableta at nakapag-breakthrough siya. Ipinaliwanag muli ng sistema dahil ang host at si Ling Bao ay may relasyon bilang master at disipulo, sa tuwing magbe-breakthrough si Ling Bao, makakakuha ang host ng domain points. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas maraming domain points. Kaya kung kukuha siya ng mas maraming disipulo sa hinaharap at tutulungan silang patuloy na pagbutihin ang kanilang paglilinang, hindi ba't wala na siyang problema sa pagpapalawak ng invincible domain? Ang unang kakayahan ng pagmamanipula sa lahat ng buhay na nilalang ay napakakinabang. Iniisip niya kung ang pangalawa ay magiging kasing ganda rin. Hihihi. Habang siya ay nagmumuni-muni, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang biglang bumangon sa kanyang puso. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, isang espada ang bumaba mula sa langit at tumusok sa mismong harap niya sa mula sa bubong. Natakot siya, kahit si Ling Bao ay hindi napigil ang tumingin sa kalawanging espada sa harap nila at sinabi, Master, maaari bang ito ang immortal na kayamanan ng general? Para sa kanya, wala siyang ideya. Immortal na kayamanan? Makakain ba ang isang immortal na kayamanan? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ling Bao, Master, hindi mo ba alam na binuotes ng isang makapangyarihang nilalang ang langit na lumikha ng isang malaking butas? Sabi ng ama ko, bumagsak ang Celestial Sword at hinahanap nila ito. Samantala, nagpanggap siyang walang alam at sinabi, sayang naman, hindi ko nakita ng personal. Pagkatapos ay inabot niya at hinawakan ng kalawanging espada. Ang hina naman ng espadang ito.
Anong epekto kaya kung aayusin niya ito gamit ang kapangyarihan ng lahat ng buhay na nilalang? Habang ibinubuhos niya rito ang kanyang lakas, unti-unting nalaglag ang kalawang ng espada at inihayag ang tunay nitong anyo. Nabighani si Ling Bao na nagsasabing, ang ganda ng espadang ito. Pagkatapos ng ilang pagbabago mula sa kanya, tila mas lumakas ang espada, ngunit kung gusto niyang basagin ito, magagawa niya ito sa kaunting puwersa. Talagang ang walang silbi ito sa kanya. Sa pagdama sa kanyang kapangyarihan, nang inig ang espada, ito pala ang tinatawag nilang immortal na espada. Basta niya na lamang itong itinapon kay Ling Bao na nagsasabing, gusto mo ba? Sa iyo na yan. Tuwang-tuwa si Ling Bao at hindi mapigil ang bumulalas pagkatapos niyang mahawakan ng espada. Nagbago ang buong kapaligiran. Para bang humaharap sa isang mabangis na baha. Sa pakiramdam sa nakakatakot na momentum na ito, naghinala si Ling Bao, Master, gaano ka ba kalakas? Wala kang pakialam sa ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos ay lumuha at nagngingit-ngit siya. Master, ang bait-bait mo sa akin. Ngunit bilang taong sangkot, wala siyang gaanong naramdaman. Tutal, isa lamang itong walang silbing lumang espada. Ngunit ang kanyang pagyayabang ay nagsisimula pa lamang. Inactivate niya ang kapangyarihan ng lahat ng buhay na nilalang at sinabi, manood kang mabuti. May ipapakita pa siya sa'yo. Bigla na lamang nagbago ang sira-sirang maliit na templo at naging isang marangyang patio. Sa panunood sa kanyang mahiwagang pagbabago, nakatayo si Ling Bao doon ng walang imik. Kahit ang butas sa kisame ay naayos. Sa pagtingin sa renovated na patio, hindi niya maiwasang sabihin, talagang ang bagay ito sa tirahan ng isang pambihirang ermitanyo na katulad niya. Sige, tigilan mo na ang pangangarap. Buong gabi tayong abala. Magpahinga muna tayo. Gayunpaman, ang maliit na nilalang na ito ay nakatulog ng napakabilis. Dahil ba sa mahina siya mula sa pagbabagong anyo? Sa sandaling iyon, nabasag ang bagong ayos sa bubong na may malaking butas. Isang higanteng figura ang lumitaw sa harap niya na nagsasabing, Ling Bao. Hindi ko inaasahan na may mga tao pa rin mula sa Nine Sword Sect na buhay. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga butas sa bahay at ang maskuladong lalaki na walang kamalay-malay sa kapaligiran ay sumigaw, Li Xiao, lumabas ka at harapin mo ako. Si Ling Bao ay nagtago sa likod niya na nanginginig sa takot. Tapos na, wala na. Ang malaking lalaki ay patuloy na walang pakundangang gumagala sa paligid na nagpupumilit na sumigaw. Bilang resulta, mas maraming tao ang dumating sa patio na nagsasabing, sino ang mag-aakala na ang liblib na bundok na ito ay may gayong masaganang espiritual na enerhiya? Ngunit ang mga bagong dating sa harap niya ay tila hindi pinapansin ng kanyang presensya. Sa pagkakita kay Little Ban sa kanyang balikat at kahit isang transformed spirit grass, gusto ko ang lupaing ito. Ngunit ang malaking lalaki na unang dumating ay hindi nagpatinag na nagsasabing, umalis ka na. Ako ang unang nakadiskubre sa lugar na ito. Mas mabuti pang mawala ka. Pagkatapos ay tila nagkasundo ang magkabilang panig. Maglaban na lang tayo. Pagkatapos ng pagtatanghal ng dalawang matandang lalaki na ito, ang kanyang boses ay dahan-daang umalingaw-ngaw. Hoy, kanino ba ang lupaing ito? Hindi ba't dapat muna nating tanungin ang may-ari ng lupa, lalo na yung lalaking walang tigil sa paggiba ng kanyang kisame? Well, hindi siya masaya ngayon. Itinuturing siya ng malaking lalaki na isang ordinaryong tao lamang at naglakas loob na magmayabang ng may pagmamalaki. May-ari ng lupa? Ikaw? Pagkatapos ay bumulalas siya sa pagtawa. Isang hamak na bata na katulad mo? Ang may-ari ng lupaing ito ay mapupunta sa kanya, Li Baden, mula ngayon. Magagawa niyang gibain ito kahit kailan niya gusto. Anong magagawa mo tungkol dito? Ngunit ang tuyot na matandang lalaki sa kabilang panig ay hindi sumang-ayon at sinabi, tandaan mo kung sino ka. Ang lupaing ito ay mapupunta lamang sa aking skeleton sect. Sino ang makakatiis sa mga labis na aroganteng individual na ito sa harap niya? Pagkatapos ay gawin na lang niya itong lahat sa kanyang domain. Ang problema ngayon ay wala sila sa saklaw ng kanyang invincible domain. Gayunpaman, ang kanyang pinakamakapangyarihang pawn ay hindi lamang para sa pagpapakitang gilas. Direkta siyang nagsalita at ginamit ang kanyang bibig upang lituhin sila. Samantala, umakto siya na parang isang master na paulit-ulit na tumatango. Ang malaking lalaki ay matagumpay na napukaw ng mga salita ni Ling Bao. Ikaw pala ang pumatay kay Li Xiao ng Golden Core Realm. Bagamat invincible siya, ito ay sa loob lamang ng kanyang domain. Hindi nangangahulugan na hindi siya natatakot. Ang agresyon ng malaking lalaki ay agad na lumipat sa kanya at ang tuyot na matandang lalaki sa tabi niya ay umakto na parang isang tagapanood na naghihintay na panoorin ang palabas. Ang malaking lalaki ay sumugod diretso sa kanya na nagsasabing, bilang isang hamak na mortal na katulad mo, Li Baden, nakapatay na ako ng hindi mabilang na 10,000 pinahirapang kaluluwa na dinalisay sa loob ng kayamanang ito.
Ang tuyot na matandang lalaki sa gilid ay tila nagsawa na at sinasabing, huwag ka nang magpanggap, Libaden. At ikaw rin, ibigay mo ang immortal na kayamanan at hahayaan kitang panatilihin ang iyong buong katawan. Dito, mas lalo siyang nakaramdam ng paghamak at sinabi, ibigay ang immortal na kayamanan. Buwisit kayo. Sa sandaling ito, pumasok din sila sa kanyang invincible domain. Nang malapit na siyang magyabang, biglang nagalit si Ling Bao sa gilid at sumigaw, tumahimik ka. Paano mo nagawang magsalita sa aking master ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Pagkatapos ay bumaling siya sa kanya na nagsasalita ng may bahid ng hinanakit. Siya ang nagutos kay Xiao na habulin at patayin ako. Kung hindi lamang siya nasa Foundation Realm at hindi kayang talunin ang kanyang Golden Core Realm, tiyak na pipilipitin ko ang kanyang ulo at gagamitin ito bilang isang chamber pot para sa kanyang master. Tila napukaw ng lalong walang galang na mga salita ni Ling Bao, lalo na ang pagbanggit ng paggamit ng kanyang ulo bilang isang chamber pot, hindi na napigilan ng malaking lalaki ang kanyang sarili. Direktang ipinakalat niya ang kanyang magic weapon at umatake. Tungkol sa debosyon ni Ling Bao sa kanya, paano niya ito babaliwalain? Nakita niya ang kanyang sarili na nagtataas ng isang kamay sa loob ng kanyang domain na kumokontrol sa lahat. Ang ipinagmamalaking blood seal ng malaking lalaki ay agad na naging immobile. Ngunit hindi pa ito tapos. Itinuro niya ang malaking lalaki at sinabi, at ang iyong paglilinang, ibigay mo. Ang malaking lalaki ay nagyelo sa lugar na nakatingin ng hindi makapaniwala sa tanawin sa harap niya. Anong nangyayari? Ang kanyang paglilinang? Pagkatapos, ang mga bastos na nagdulot ng gulo sa kanyang bahay ay lumuhod lahat. Ang kanilang paglilinang ay bumalik sa Foundation Establishment Realm. Basta niya na lamang sinabi, naaalala ko na ang Foundation Establishment Realm ang pinakamababang paglilinang na sinusundan ng Foundation Realm Golden Core Realm Nascent Soul Realm, at mayroong isang bagay na tinatawag na Consummation Realm sa itaas niyan. Hindi mo kayang talunin ang Golden Core Realm kaya pinahina ko sila sa Foundation Establishment Realm para sa iyo. Dapat ay kaya mo na silang bigyan ng magandang bogbog ngayon. Ang matingkad na eksenang ito ay lubhang natakot sa tuyot na matandang lalaki at lalo pa siyang natuyo. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin at sa halip ay tinapak ang ulo ni Ling Bao. Pumunta ka at mag-higanti. Mas kasiya siyang gawin ito ng mag-isa. Tungkol sa malaking lalaki na pinigilan niya ang paglilinang, kahit na malapit na siyang mamatay, patuloy siyang nagmumura ng walang tigil. Siyempre, bakit siya mag-aabala sa isang patay na tao? Nanatili siyang walang pakialam at sinabi, oo, patuloy kang magsalita. Anong magagawa mo sa kanya? Sige na, Ling Bao, pabagsakin mo siya. Tapusin mo siya para sa kanya. Si Ling Bao ay puno rin ng kumpiyansa at sinabi, oo, master. Pagkatapos ko siyang katayin, puputulan ko ang kanyang letigo at itatago ito para sa iyo. Talagang sumakit ang kanyang ulo. Hindi siya kumakain ng mga letigo ng tao. Si Ling Bao ay dumiretso sa pag-atake sa kanya na nagsasabing, kayong kasuklam-suklam na scum, ipaghihiganti ko ang kanyang mga namatay na kapatid. Ngunit ang malaking balbas ay walang ipinakitang takot at tumawa. Ha, hindi mo ako kayang patayin. Kahit ang iyong ama ay hindi kaya, at ikaw pa kaya? Bagamat pinigilan siya sa Foundation Establishment Realm, madali para sa kanya na patayin ka. Ngunit ang kanilang Ling Bao ay hindi madaling takutin. Sumugod siya diretso. Ang may malaking balbas ay hindi kayang magpakita ng kahinaan at direktang ipinatawag ang kanyang armor upang sumalungat sa pag-atake. Ngunit si Ling Bao ay may celestial weapon na ipinagkaloob sa kanya. Paano niya hindi kayang putulin ang isang piraso ng sirang armor? Isang napakalaking slash ang bumaba na may hiyawan na nagpapababa sa dating aroganteng malaking balbas sa wala. Ang tuyot na matandang lalaki sa langit ay nagtapos na ang celestial treasure ay dapat na ang sandata sa kamay ni Ling Bao. Sa huli, nanaig ang kasakiman sa katwiran. Gayunpaman, nang malapit na siyang gumawa ng isang hakbang, agad na nagyelo sa lugar ang matandang lalaki na natatakot na gumawa ng isang hakbang. Halos nakalimutan niya ang matandang lalaking ito. Hindi siya nakaligtas sa lahat ng mga taong ito para sa wala. Sa pagkakita na mayroon pa ring isang hindi maarok na halimaw na katulad niya sa paligid, agad siyang piniling tumakas. Si Ling Bao na may baluktot na ekspresyon ay tumingin sa kanila at sinabi, binabastos mo lang ang kanyang master. Huwag kayong tumakbo. Magiging napakalambot niya hihihi. Nagpakawala si Ling Bao ng ilang sinag ng liwanag na ginawang mga target ang natitirang mga individual na nakatakas na tumatagos sa kanila. Sa sandaling ito, lumitaw ang notification ng sistema. Ang disipulo ng host ay pumatay ng 3 cultivator sa Golden Core Realm na kumita ng 1,500 puntos ng domain value. Kaya lumalabas na makakakuha siya ng domain value kapag pumatay ng mga tao si Ling Bao. Ito ay isang magandang deal. Nice use domain value. Ang kanyang domain value ay lumawak din sa 22 metro.
Si Lingbao na ngayon ay nasa sabik ay tumakbo pabalik at sinabi, Master, anong gagawin natin sa mga taong iyon? Dapat ko bang paslangin silang lahat? Tutal, hindi sila mabubuting tao. Nabibilang sila sa isang masamang sekta. Agad na sumagot ang tuyot na matandang lalaki, sinisiraan mo kami, at lumuhad sa harap niya na may pag-iisip at sinabi, Senyor, ang aming sekta ay naging isang matuwid at kagalang-galang sa loob ng mga dekada. Paano ito magiging isang masama at baluktot na landas? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa iyong bahagi. Agad siyang sumigaw, anong ginagawa ninyo mga alipors dyan? Bilisan ninyo at humingi ng tawad sa senyor sa pamamagitan ng pagyukod. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang nakakabigay puri na ekspresyon at sinabi, umaasa ako na patatawarin kami ng kagalang-galang na senyor ng mga makikitid na isip ng tao at iligtas ang aming buhay. Agad sa ilalim ng pamumuno ng tuyot na matandang lalaki, ang mga alipors na iyon ay isa-isang ibinabagsak ang kanilang mga ulo sa kanyang floor tiles na gumagawa ng malakas na tunog. Sa pagtingin sa tila taos-pusong grupo ng mga tao sa harap niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagsisisi. Gayunpaman, hindi siya ang uri ng tao na maaaring mapakalma ng ilang salita mula sa lalaking ito. Ang mga galaw na ginawa mo ay puno ng mapaghiganting espiritu. Sa tingin mo ba ay bulag siya o ano? Ang matandang lalaking ito ay lubhang tuso at agad na pinangunahan ng kanyang mga alipors na sumugod sa kanya. Patayin ninyo siya para sa kanya. Sa pagharap sa grupong ito ng mga alipors, ipinakita niya ang isang pakiramdam ng kadalian at kahusayan sa isang pagwagayway ng kanyang kamay. Ginawa niyang experience points sa mga alipors sa harap niya, ngunit kahit na pagkatapos pumatay ng napakarami, 450 puntos lamang ito, hindi pa rin kasandami ng isang cultivator sa Golden Core Realm. Pagkatapos, sinasamantala ang pagkaantala na dulot ng mga alipors, direktang nakatakas ang matandang lalaki. Si Lingbao ay balisa na sinabi, Nako, nakatakas ang master ng skeleton sect. Kung makakatakas siya, tiyak na ihahayag niya ang balita ng Celestial Treasure at mas maraming tao ang darating. Samantala, nagsuot siya ng isang nagkalkula na ekspresyon. Oo, anong gagawin natin? Anong gagawin natin kung hindi sila darating sa sapat na bilang? Ang eksena ay lumipat sa Skull Palace at ang maliit na pritong iyon na sinadya niyang pakawalan ay nag-iisip ngayon ng may masama. Hindi niya kayang talunin ang brat na iyon. Dapat niyang pagbayarin ng Grand Elder para sa kanya. Sa sandaling iyon, isang subordinate mula sa labas ng bahay ang sumugod na sumisigaw ng isang bagay na masama ang nangyari. Ang sinaunang ninuno na umakyat sa immortalidad 5,000 taon na ang nakalilipas ay lumitaw. Malapit na siyang makipagkita kay Grand Elder. Sa pagkarinig nito, sinabi ng matandang lalaki, Oh my, ang sinaunang ninuno. Ang sinaunang ninuno ay lumitaw. Ngayon ay mayroon na siyang taga-suporta. Agad na nagmamadaling pumunta ang matandang lalaki sa Ancestral Shrine at mabilis na yumuko ng 3 beses at nag-countdown ng 9 beses sa harap ng kahangahangang sinaunang ninuno sa harap niya. Ang sinaunang ninuno ay nagpapakita rin ng dakilang dignidad. Ang immortal na ito ay malapit nang bumaba sa mortal realm sa pamamagitan ng utos ng kagalang-galang na ninuno. Sa pagkarinig sa mga salitang ito, hindi mapigilan ang masamang ito ng umisi. Ang pinakamalakas sa Ghost Region ay nasa Nascent Soul Realm lamang, ngunit sino ang nakakaalam kung anong antas na ang narating ng sinaunang ninuno matagal na ang nakalipas. Ang Ghost Skull Sex Dominance sa mundo ay malapit na. Ngunit paano nakaligtas ang gayong tusong plano sa paningin ng sinaunang ninuno sa kanyang harapan? Agad na nagmula ang isang nakakatakot na presyon at sa pagdama sa napakalawak na kapangyarihang ito, ang pangkat ng mga mumunting isda na ito ay agad na natakot. Anong nangyari? Anong nangyari? Galit ang sinaunang ninuno. Pagkatapos ay kalmadong sinabi ng sinaunang ninuno, itabi ninyo ang inyong mga mapanlinlang na isipan at magtuon sa paglilingkod sa akin, kung hindi ay madali ko kayong lilipulin. Ngayon, ang ilang mumunting isda na ito ay agad na kumalma, hindi nang ahas na magkaroon ng anumang mapaghimagsik na isipan, at ang unang utos na ipinag-utos ng sinaunang ninuno ay hanapin ang celestial na espada na nahulog mula sa upper realm. Sa pagkarinig nito, nakakita ang matandang lalaki ng isang pagkakataon at malakas na sumigaw sa sinaunang ninuno, sinaunang ninuno. Alam ko kung nasaan ang sagradong celestial na espada. Ang sinaunang ninuno, sa pagkarinig ng balita ng sagradong celestial na espada, ay hindi napigil ang maantig. Mabilis mong sabihin sa akin, nasaan ang banal na espada? Nang marinig ito, ang matanda ay walang nagawa kundi magulat at pumanaog ang eksena sa kabila. Sa bugso ng sandali, nakaisip siya ng isang kahangahangang pangalan para sa kanyang maliit na templo, Immortal Temple, at dito ay matagal na niyang ginamit ang kanyang golden finger upang ganap na burahin ang lahat ng bakas ng paglalaban at ang kanyang lingkod na si Lingbao ay mas lalong naging bahagi ng kanyang papel bilang isang lingkod na nag-aalaga sa kanyang pang-araw-araw na buhay.
Para sa kanya, kailangan lang niyang tamasahin ang sandaling ito ng katahimikan. Bagamat maganda ang buhay na ito, ang saklaw ng kanyang domain ay kasalukuyang 22 metro lamang at ang pinagmumulan ng pagkain ay nakadepende pa rin kay Ling Bao na lumalabas upang mangalap at ng Comantek na niyang makuha ang domain value, siya ay invincible lamang sa loob ng domain. Hindi makontrol ang pananaw, isang ordinaryong tao lamang, ngunit pagkatapos mag-level up gamit ang mga kasanayan ng lahat ng nabubuhay, sa wakas ay nagkaroon siya ng kontrol sa lahat ng nasa loob ng kanyang domain at ang kanyang pananaw ay naging mas matalas. Gayunpaman, kahit na siya ay invincible, siya ay nakakulong lamang sa domain. Sa labas ng domain, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Dahil hindi ko kayang protektahan si Ling Bao, may paraan ba para mapataas ang level ni Ling Bao o isang bagay na katulad, para masiguro ko ang kaligtasan niya kapag siya'y lumalabas? Nakatanaw sa labas, pinapanood ang kamanghamanghang interaksyon ni Ling Bao kay Little Ban, bigla akong nagkaroon ng ideya, dahil kaya kong gawing mga espiritual na halamang gamot ang maliliit na halaman at bigyan pa sila ng espiritual na karunungan, kaya ko rin bang bigyan si Ling Bao ng buff? Sa kaisipang ito, hinawakan niya si Ling Bao at sinabi, halika, sumama ka sa akin. Mayroon akong isang kayamanan na gusto kong subukan sa iyo. Sa pagkakita sa excitement sa kanyang mga mata, hindi napigil ang matakot ni Ling Bao. Master, anong gusto mong gawin? Hinarap niya si Ling Bao na naguguluhan pa rin. Dinagdagan niya ang kanyang output. Ling Bao, mayroon akong paraan upang mapahusay ang iyong cultivation. Maaaring medyo masakit sa simula, ngunit hanggat matiis mo ito, makakaranas ka ng isa pang makamundong kasiyahan, tulad ng pag-akyat sa langit. Paano kung subukan mo ito sa akin? Sa pagkarinig sa kanyang magulong paliwanag, hindi napigil ang mamula ni Ling Bao. Pahusayin ng cultivation, medyo masakit, makamundong kasiyahan. Sa isip ni Ling Bao, ang mga salitang ito ay patuloy na nagsasama, na humahantong sa isang conclusion. Maaari kaya na gustong makipag-cultivate sa kanya ang master? Pagkatapos, sa isang mahiyain na ekspresyon, sinabi ni Ling Bao, Master, baka masyado tayong mabilis umusad. Baguhan pa lang ako, alam mo? Hindi ba masyadong hindi naangkop? Hindi alam na ang mga iniisip ni Ling Bao ay napunta na sa ibang direksyon, direkta niyang dinagdagan ang lakas ng kanyang mga salita. Siyempre, kailangan nitong maging unang beses, ang muling paggawa ay hindi na magkakaroon ng parehong epekto. Hindi na napigilan ni Ling Bao ang kanyang sarili sa pagkarinig nito. At sa isang suntok na puno ng kahihiyan at sinuntok niya ito. Sa pagkakita sa nakakatakot na anyo ni Ling Bao, taimtim niya itong inaliw. Huwag kang mag-alala, epektibo lamang ito sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin si Ling Bao na parang may isang huling linya ng depensa na humahadlang sa kanya. Pagkatapos, iba't ibang mga kaisipan ang umikot sa isip ni Ling Bao at sa huli, gumawa siya ng isang desisyon na sumasalungat sa kanyang mga ninuno. Marahil upang hikayatin ang kanyang sarili, malakas siyang sumigaw, sige. Handa na ako, Master. Halika. At hindi pa rin niya napagtanto na ang kanilang pag-uusap ay wala sa parehong wavelength. Pinuri niya ito, magaling, tunay na aking mahusay na disipulo. Mamaya, kailangan mong ito ng iyong isip kung hindi ay maaaring magkaroon ng mga panganib sa iyong buhay, tandaan? Naghanda rin si Ling Bao. Halika, magsimula na tayo. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na may mali. Sa isang naguguluhang ekspresyon, tinanong niya ito, Master, maaari bang talagang mamatay ang mga tao sa panahon ng dual cultivation? Gayunpaman, wala siyang mood na bigyang pansin si Ling Bao sa sandaling iyon at direktang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo na aktibo ang kanyang Golden Finger 2.0. Golden Finger, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Magbigay ng vitality. Siya ay nagsalita at nagtanong, ano ang pakiramdam mo, Ling Bao? Sa sandaling iyon, nadama rin ni Ling Bao ang mga pagbabago sa loob ng kanyang katawan, isang tingling sensation, ngunit biglang nagtanong si Ling Bao, Master, kaya tinutulungan mo lang talaga akong mag-cultivate. Hindi niya napigil ang magulat sa kanyang tanong. Ano pa ba ang gagawin ko? Sa pagkarinig niyon, tila nakitang dismayado si Ling Bao. Gayunpaman, wala siyang oras upang pag-isipan ang mga salita ni Ling Bao sa ganitong sitwasyon, kaya inutusan niya si Ling Bao na magtuon at sinabi sa kanya na gagamit siya ng isang malakas na teknik sa kanya. Magbayad ng maingat na pansin at damhin ng enerhiya habang pumapasok ako sa iyong katawan sa gitna ng isang kidlat. Patuloy na bumulong si Ling Bao ng ilang linya na hindi maaaring maitala sa puntong ito. Sa wakas ay naabot ni Ling Bao ang threshold ng kanyang kasalukuyang mga kakayahan, ngunit sa panig ni Ling Bao, ang kanyang status panel ay walang ipinakitang pagbabago. Bakit kaya wala pang pagbabago? Susubukan niya pang mas lalo. Kaya dinagdagan niya ang intensidad ng kanyang mga aksyon, patuloy na pinapalakas ang output. Isang mas mariingal na enerhiya ang dumadaloy sa kanyang mga kamay at papunta sa katawan ni Ling Bao.
Sandali lang. Gayunpaman, ang resulta ay ang pag-iyak ni Ling Bao. Sa wakas, hindi na nakayanan pa, bumagsak siya na may malakas na kalabog, patuloy na bumubulong sa kanyang sakit. Master, masakit. Sobrang sakit. Habang pinapanood niya si Ling Bao sa paghihirap, hindi niya maiwasang magduda sa kanyang sarili. Maaari kayang nakasasama niya kay Ling Bao sa kanyang ginagawa sa patuloy na pagtaas ng kanyang output. Sobrang sakit na nararamdaman ni Ling Bao kaya sinimulan niyang questionin ang kanyang mga desisyon sa buhay. Nako, malapit nang pumutok ang katawan ko dahil sa enerhiya. Ngunit hindi siya tumigil dahil doon. Sa halip, hinikayat niya si Ling Bao na magtiis. Magkakaroon ka ng pagbabago kung magtitiis ka, ngunit kung hindi mo makakayanan, mamamatay ka. Mga alaala mula sa nakaraan ang nagsimulang lumitaw sa isipan ni Ling Bao. Ang imahe ng kanyang pagsisikap at walang humpay na pagsasanay. Sa pagkakita sa mga alaalang iyon na muling lumitaw, hindi na iwasan ni Ling Bao na makahanap ng motibasyon. Hindi ako maaaring mamatay. Kailangan ko pang maglakbay sa mundo kasama ang aking master. Paano ako mamamatay dito? Sa pag-asa lamang sa paniniwalang ito, ang aura ni Ling Bao ay patuloy na lumakas na nagdulot ng mga pagkulog mula sa langit. Ang lahat ng iyon ay ganap na hinarang ng kanyang hindi matatalong domain. Ngunit tila hindi na rin matiis ng langit at pinagalitan siya. Akala mo ba patay na ako? Sa ilalim ng aking panunood, nangangahas kang labanan ng kapalaran at baguhin ang destino. Gayunpaman, wala siyang panahon para pansinin yon. Niyakap niya lamang si Ling Bao at nagtanong, kumusta ang pakiramdam mo? Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Si Ling Bao, na may namumulang mukha, ay sumagot, Master, na kaya na ni Ling Bao. Habang tinitingnan niya si Ling Bao sa kanyang harapan, nagkaroon ng pagtataka sa kanyang puso. Sa mundong ito, mayroong kabuuang 9 na ranggo at dapat ay mayroon ding maalamat na ika-10 ranggo. Iniisip niya kung anong ranggo na kaya ang naabot ni Ling Bao ngayon. Gayunpaman, ang tinatawag na pagdududa ng langit ay direktang sumabog, naganap na binabaliwala siya at nangangahas pa ring maglambingan sa isa't isa. Pababagsakin ko kayong dalawang kasuklam-suklam na magkasintahan. Bagaman siya na nagtataglay ng hindi matatalong domain ay ayos lang, ang mga hayop sa nakapaligid na kagubatan ay labis na nagdusa. Bukod dito, isang haring demonyo ang lumitaw sa kanila. Ang gayong kaguluhan, maaari kayang sanhi ng celestial treasure mula kagabi. Ang kalapit na haring demonyo ay nagsalita ng may nananatiling takot. Ang Thunder Tribulation ay nakakatakot. Kung tinamaan ako nito, siguradong mapapahamak ako. Sumang-ayon ang haring ahas na nagsasabing, hindi lamang tayo. Natatakot ako na ang buong bundok na ito ay mawawala magpakailanman. Bilang isang matipid at masinop na tao, natural na hindi niya sasayangin ang Thunder Tribulation na katatapos lamang mangyari. Ginamit niya itong lahat, ginawang pagkain na nagpapahintulot kay Ling Bao na ganap na masipsip ito. Ang 3 Demon Lord na saksihan ng Thunder Tribulation. Tingnan ninyo, tila may isang tao sa gitna ng Thunder Tribulation at siya ay isang batang babae. Ang Heavenly daw ay nagbulalas ng may galit, sumpa. Mandaraya kayo, mga walang hiya. Tandaan ninyo ito, siguradong pababagsakin ko kayo sa susunod. Matapos mawala ang Thunder Tribulation, ang 3 makapangyarihang nilalang ay umabot sa isang nagkakaisang desisyon at sumugod patungo sa kanila. Hindi niya binigyang pansin ang paglitaw ng 3 haring demonyo.